Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay pang 30 araw at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng Banal na Quran sa wikang Filipino. I-click nyo lamang po ang profile ko para sa mga naunang part ng ating pagbabasa. Hinihikayat ko po kayong makibasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Itutuloy po natin ngayon sa Suratun Nisa pa rin o ang kababaihan, verse 81. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sinasabi nila, kami ay susunod. Ngunit kapag iniwan ka nila, ang isang grupo nila ay nagpaplano sa gabi na gawin ang taliwas sa sinabi mo. Itinatala ni Allah ang kanilang mga plano sa gabi. Layuan mo sila at manalig lamang kay Allah. Sapat si Allah bilang mapananaligan. Hindi ba sila nag-iisip na kung ang Quran ay galing sa iba pa liban kay Allah, ay makatatagpo sila rito ng maraming salungatan? Kung may darating sa kanilang balita tungkol sa kaligtasan, takot ay ikinakalat nila ito. Kung sumangguni lamang muna sila sa sugo at sa mga may otoridad sa kanila, ay tunay na nalaman na ito ng mga may tamang desisyon sa bagay na ito nakabilang sa kanila. Kung hindi lamang sa biyaya ni Allah sa inyo at sa kanyang habag, ay sinunod ninyo si Satanas liban na lamang sa iilan. Kaya makibaka ka, O Muhammad, sa landas ni Allah at wala kang pananagutan liban na lamang sa iyong sarili. Himukin mo ang mga nananampalataya na sumama sa iyo. Maaaring pipigilin ni Allah ang lakas ng mga hindi nananampalataya. Si Allah ay mas makapangyarihan at mas malakas sa pagpaparusa. Sino mang mamagitan sa kabutihan ay magkakaroon ng gantimpala dito. Sino mang mamamagitan sa kasamaan ay magkakaroon ng pananagutan dito. Si Allah sa lahat ng bagay ay tagapagpanatili. Kapag kayo ay binati ng isang pagbati, ay gantihan ninyo ito ng mas mainam o katulad nito. Tunay na si Allah sa lahat ng bagay ay nagtutuos. Si Allah, walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya. Tiyak na titipunin niya kayo sa araw ng paghuhukom ng walang duda rito. Sino ba ang mas makatotohanan kay Allah sa pananalita? Ano ang problema ninyo tungkol sa mga nagpapanggap ng mga Muslim? Kayo ay naging dalawang grupo samantalang si Allah ay nagdulot ng malugmok sila dahil sa mga ginawa nila. Nais ba ninyong gabayan niyaong mga iniligaw ni Allah? Sino mang iligaw ni Allah ay wala kayong matatagpuan para sa kanila na anumang daan. Ninanais ng mga nagpapanggap na Muslim na kayo ay hindi manampalataya, tulad ng kung paanong hindi sila nananampalataya upang maging pareho kayo. Huwag ninyong kunin ang sino man sa kanila bilang kakampi hanggang sa lumikas sila sa landas ni Allah. Ngunit kung sila ay tatalikod sa Islam at kumampi sa kalaban, ay arestuhin ninyo sila at patayin ninyo sila saan man ninyo sila makita bilang mga traidor. Huwag kayong kumuha mula sa kanila ng kakampi o tagatulong. Liban na lamang doon sa nagpapakupkop ng mga tao na mayroon kayong kasunduan sa kanila o kaya ay yaong tutungo sa inyo na ang kanilang mga puso ay nahati sa pakikibaka laban sa inyo o laban sa kanilang grupo. Kung ninais lamang ni Allah ay binigyan niya sila ng kapangyarihan sa inyo at lalabanan nila kayo. Kaya kung lalayo sila sa inyo at hindi kayo lalabanan at nag-aalay ng kapayapaan, ay hindi nagdulot si Allah ng dahilan upang labanan sila. Makikita mo ang iba na naghahangad ng seguridad sa inyo at para sa kanilang grupo. Tuwinang sila ay napupunta sa tukso ng hindi pananampalataya, ay bumabalik sila rito. Kaya kung hindi sila lalayo sa inyo o mag-alay sa inyo ng kapayapaan o pigilan ang kanilang mga kamay, ay lusubin ninyo sila at patayin saan man ninyo sila maabutan sa digmaan. Para sa mga yaon
ay binigyan namin kayo ng malinaw na otoridad. Hindi marapat sa mananampalataya na pumatay ng mananampalataya liban na lamang sa pagkakamali. Sino mang makapatay ng mananampalataya dahil sa pagkakamali ay marapat na magpalaya ng alipin ng mananampalataya at magbayad ng danyo sa pamilya na napatay, liban na lamang kung magpatawad sila bilang kawanggawa. Kung ang napatay ay kabilang sa mga taong may digmaan, kayo sa kanila at siya ay mananampalataya, ay pagpapalaya lamang ng alipin na mananampalataya. Kung siya ay kabilang sa mga tao na kayo ay may kasunduan, ay marapat magbayad ng danyo sa pamilya ng napaslang at pagpapalaya ng aliping mananampalataya. Sino mang walang kakayanan ay marapat na mag-ayuno ng 2 buwang sunod-sunod bilang pagbabalik loob kay Allah. Si Allah ay nakaalam at maalam. Sino mang pumatay ng mananampalataya ng sinasadya, ang kanyang gantimpala ay ang impyerno at manunahan siya rito habang panahon. Kamumuhian siya ni Allah at isusumpa at inihanda para sa kanya ang parusang masakit. O mga nananampalataya, kung ahayo kayo sa pakikibaka sa landas ni Allah ay manigurado kayo. Huwag ninyo sabihin sa sino man bumabati sa inyo ng kapayapaan na ikaw ay hindi mananampalataya, na naghahangad ng kinang ng buhay sa mundo. Kay Allah ang maraming kulimbat ng digmaan. Ganito kayo noon, at kayo ay biniyaan ni Allah na manigurado kayo. Tunay na si Allah sa inyong mga ginagawa ay nakababatid. Hindi magkatulad yaong mga nananatili sa kanilang mga tahanan na nananampalataya at ang mga nakikibaka sa landas ni Allah sa pamamagitan ng kanilang kayamanan at buhay, liban na lamang sa mga naiwan dahil sa kapansanan. Iniangat ni Allah ang mga nakibaka sa pamamagitan ng kanilang mga kayamanan at buhay ng higit doon sa mga nanatili sa mataas na antas. Pareho silang pinangakuan ni Allah ng mainam na gantimpala, ngunit pinahigitan ni Allah ang mga nakibaka sa landas niya, kaya sa mga nagpaiwan ng malaking gantimpala. Matataas na antas mula sa kanya, kapatawaran at habag. Si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Tunay na iyong mga kinuha ng mga anghel ang kaluluwa nila habang inaapi nila ang kanilang mga sarili, ay sasabihin sa kanila, sa anong kalagayan kayo naroroon? Sasabihin nila, kami ay inapi sa lupa. Sasabihin ng mga anghel, hindi ba ang lupa ni Allah ay malawak upang lumikas kayo rito? Para sa kanila ang tahanan sa impyerno at napakasamang hantungan nito. Liban na lamang sa mga inaping kalalakihan, kababaihan at kabataan na walang kakayanang gumawa ng paraan o hindi nagabayan tungo sa paraan na makaalis sila sa kanilang kalagayan. Maaring si Allah ay magpapaumanhin sa kanila. Si Allah mapagpaumanhin at mapagpatawad. Sino mang lumikas sa landas ni Allah mula sa lugar na pinagtatambalan ni Allah ay matatagpuan niya sa mundo ang maraming iba pang lugar at kasaganahan. Sino mang iwan niya ang kanyang tahanan upang lumikas tungo kay Allah at kanyang sugo, at siya ay inabutan ng kamatayan, ay nagkamit ng gantimpala niya mula kay Allah. Si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah bukas po natin babasahin ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakikibasa at pakikinig. Gantimpalaan mo tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.